Okay na? Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Ito, pangungunahan ko na kayo ha. Kung kayo'y naniniwala dito, go ahead. Maniwala kayo dyan. Wala pong problema sa akin. Maniwala kayo dyan. Kapag ka ako ay hindi naniwala, kalayaan ko din naman yun. Kalayaan nyo naman maniwala dyan eh. Hindi ko naman kayo pinipigilan eh. Huwag nyo rin akong pigilan sa gusto kong sabihin. Now, nandito kayo sa channel ko, tiisin nyo yung sasabihin ko. Ginusto nyo nandito eh. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan manood sa akin. 'Di ba? Hindi ko naman kayo pinagbabawalan din mag-comment sa akin. Kaya lang, tiisin nyo kung ano yung sasabihin ko. Or kung may argument kayo dyan sa baba, ilagay nyo dyan sa baba. Malay mo, pwede rin naman na may punto kayo, no? Kayo yung tama, ako yung mali. 'Di ba? Pero pinapangunahan ko na kayo ako, naniniwala kayo dito, go ahead. Maniwala kayo. Choice nyo yun. Pagod na akong magsabi ng kung ano yung argumento na ibibigay ko sa inyo. Ay, sorry. Nakasandal yung pusa ko sa paa ko eh. So, ito, pagpatuloy na natin, no? At saka, ano ha, kung tingin yung hindi ka panipaniwala yung sinasabi ko dito, ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayo maniwala sa akin. Ako na mismo nagsasabi ha, wala na tayong pag-aawayan. Ha? Wala na tayong pag-aawayan. Pag hindi kayo naniniwala, huwag kayo maniwala sa akin. Pag naniniwala kayo dito, maniwala kayo. Lolang pumanaw, nahuli kang di umano at nagpakita sa isang lumang salamin? Kung may gamit man daw na pinaka-iniingat-ingatan ng mag-asawang Divina at Cornelio sa kanilang bahay rito sa Morong Rizal, walang iba kundi ang aparador na ito na mag-aapat na dekada na ang tanda. Kaya kadalasan sinasabi ko to pag mga ganito pinag-uusapan, ayoko talaga ng mga lumang gamit. Lalo na yung mga aparador na ganyan. Yung lalo na pag ganyan, no, yung nai-imagine mo pag bukas mo, biglang may nakaganyan sa harap mo. Yan, kung kaya naman, kung akong mabibigyan ng pagkakataon or magkakaroon ako ng budget, ayoko ng second hand na bahay, ayoko ng second hand na furniture at sasakyan. Kung may budget ako. Pero kung kailangan ko na, pagtitiisan ko na lang. Pero kung yung ganyan, yung mga hanggat maaari, 'di ba? Hindi mo kasi alam kung ano yung meron diyan eh. Ewan ko nga, ba't may mga bumibili pa ng mga antigo eh. So bagay, hobby yun, yung mamili ka ng antique. 'Di ba? Pero di mo ba naisip baka may pring kaluluwa yun? Bili namin ito noong 1989. Unang pundar. Pero alam mo, yung mga wait lang ha, yung mga ganitong furniture, yung mga katulad ng ganitong aparador, naglalas talaga ito. Kasi yung kahoy nito, yung totoong kahoy talaga eh. Hindi ito yung kahoy na yung nabibili mo sa SM, yung Sanyang. Alam niyo yung furniture na Sanyang, na laminated lang. Parang katulad nitong nasa, ito laminated lang to eh. Nung nabaha kami dito sa subdivision namin, nabasa to, medyo nag-warp siya. Ito yung mga ganyang kahoy. Ano yan eh? Bibihira yan na mag-deform eh. Kung magde-deform man ito, babad mo ng matagal or applyan mo ng pressure. Pero yung as it is, matibay talaga itong mga to. Magkaroon man nasira to, yung mga bisagra lang, yung mga hinges lang, pwede mo naman palitan. 'Di ba? Kaya pagka bibili ka ng ganito, mahal na ito ngayon eh, yung mga ganyan. Amin iyan eh. Marami ng sira, natatanggal ang pinto niyan. Pag mula nung nabili namin yan, parang banswerte namin. Tapos nagkasunod-sunod na pundar namin. Pero ang hindi lubos akalain ng mag-asawa, ang itinuturing nilang buenas, ang siya palang magdadala ng kakaibang kilabot sa kanilang tahanan. Kikilabutan ka talaga pag nag-iisa ka rin. Alam mo, parang may nakatitig siya yun. Ang aparador na ito, lagusan yan. Ang tinutukoy nilang Totoo naman yun. Sa usapang spiritual, kadalasan
lagusan talaga daw yung mirror. Mga kasama, di umano, mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga yumao nilang kaanak na kinalaunan, hindi na lang daw nila nararamdaman, kundi makailang beses pa raw nila na videohan. So ito yung video na yon, no? Oo nga naman, may mukhang tao naman talaga. Cute ng baby, oh. Oo nga naman, ano, may mukhang tao naman talaga dun. 'Di ba? Mukhang tao. Ang sinanay talaga. Mukhang kamukha niya. Kapatid na kapatid ko po talaga. Sa mukha pa lang po. Ano ba talaga, nanay ba talaga yon o kapatid? Dito makikita na natin na ito ay paredolya, no? Kasi magkakaiba sila na nakikita. Depende sa kung ano yung gusto nilang isipin. Talagang sinanay talaga. Mukhang kamukha niya. Kapatid na kapatid ko po talaga. Sa mukha pa lang po. So, ayun. Ano ba? Panibagong anggulo naman ito, no? Paano mo nasabing kapatid mo yan? Paredolya ito, men, eh. Di ba pwede kasing yung stain ito ng salamin or may humawak sa salamin na oily? Paano naging kapatid mo yan? Anyway, pakinggan muna natin yung sasabihin. Kinumpara pa. Totoong Ang ano nga, ang naiisip ko nga dito, bungo ito na, yung alam mo yung mask ni Triple H sa WrestleMania. Papakita ko lang Parang yun yung na-imagine ko dito eh. Sabi sa inyo, depende sa imagination ng tao eh. Pakita ko sa inyo yung mask ni Triple H sa WrestleMania. Ganyan eh. Ito yung nakikita ko eh. Tingnan nyo. O diba? Parang ganun eh. Paano mo nasabing kapatid mo yon? Depende talaga sa interpretasyon ng tao yung paredolya. Diba? Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa akin na paredolya yan, huwag nyo kong paniwalaan. Kung totoong kaluluwa ito ng mga namayapa nilang mga mahal sa buhay, ano kaya ang gusto nilang iparating? Labutat nga ako. Sabi ko, bakit kaya nag-anong nanay ko? Bakit magpahanggang ngayon, hindi pa rin sila matahimik? Binigyan na nakakatakot na reenactment. Ang lumang aparador narito sa sala ni na Divina at Cornelio. Noon pa man, tila meron na raw ritong namamahay. Pag ako'y natutulog mag-isa sa salas, nagugulat na lang ako, parang may kumukundit sa akin gano'n. Bigla may lumitaw na Namulat ka, magugulat ka na lang. Mas natatakot pa ako dun sa altar eh. Mas natatakot pa ako dito eh. Sabi nga nung nagdasal rin, marami kaming kasama rito. Mahilig po kami maglaro ng tago-taguan. Then sa loob po ng aparador. Saan kaya to? Puntahan kaya namin to. Di ba? Rizal eh. Layo kasi ng mga, ng mga Rizal eh. Pag Yan ako within Manila lang. Di ba? mag-isa nagtatago. Dito po yung pwesto ko nun. Parang may nakatabi po sa akin, kahit wala naman po akong kasama.
Hanggang ang mga tila nagpapapansin sa kanila, nagsimula na rin di umanong magpakita. Pag open ko po ng ilaw, Just imagine, nag-start lang sa aparador. Nagkaroon na sila ng ganyang experience. may nanakbo ko na bata. Papunta po sa lugar kung nasan po yung aparador. Ito hindi ko dinidisregard na totoo talagang may multo do sa bahay. Kasi hindi naman part ng story yung history ng bahay. Pwede naman mangyari yon na do sa bahay may multo mismo. Pero I doubt na ang pag-uusapan natin dito yung reflection sa salamin. Ha? Walang problema do sa lugar. Ito yung kadalasan na pinapampukol sa akin. Puntahan mo, Eka! Yung, let's say, may nagsasabi sa akin, halimbawa, si Donsky, gumawa siya ng kagaguhan dun sa Diplomat Hotel. Yung, nakita naman doon sa video niya, dinab niya yun eh. I-re-upload ko yun one of these days. Yung pumunta siya sa Diplomat Hotel, ipinatong niya yung boses niya. Halatang halata doon sa editing ng audio. Fake yun. Ngayon, ang sasabihin sa akin ng mga bugok, puntahan mo yung Diplomat Hotel para mapatunayan mo. Doon sa lugar, wala kasing problema doon sa lugar. Walang problema doon. Malay mo, totoo talagang haunted yun. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin yung video. Kung totoo ba yung nasa video. Video ang problem, hindi yung lugar. Kahit pa pumunta ako doon sa lugar, makakapture ako ng isang barangay na multo doon. Makakita ako doon ng isang barangay na multo. Hindi pa rin magiging totoo yung peking video ni Donsky sa Diplomat Hotel. Yun ang dapat na naiintindihan nyo. Parang anino lang po siya, maitim. Itong aparador na ito, pinagtataguan, lagusan. Hanggang kamakailan lang ang nanggagambala sa kanila na hulikam na. May 27 po. Nagbibideo po ako nun. Birthday ko yun. Pang may day po. May 27, birthday ko. Kayo, may regalo ba kayo sa akin? Huwag kayong manood ng wala kayong regalo sa akin. Joke lang ha. Joke lang! Pinanood ko po ng mga 3 beses po siguro. Tapos Ito, undeniably, meron naman talagang naaaninag na something, no? Dito. Kaya lang, ito yung argumento ko eh. Let's say, dahil sa salamin yan, ito yung buong salamin, tama? Ito yung buong salamin. Yung kortina na yan ay, reflection niya ng salamin kasi ito yung aparador eh. Ito yung salamin eh. Kung talagang kaluluwayan, sana buong salamin yan. Kasi anong nangyayari, itong reflection lang na to nagpapakita eh. Pero bandang kortina, putol na siya. Tama? Tama ako hindi? Ito yung kortina sa labas. Itong kortina na to ay nagre-reflect dito sa salamin. Bakit yung di umano yung muka na yon ay napuputol do sa reflection? Kung nag-reflect siya sa salamin, dapat buo yan. At saka nakatigil siya eh. Okay lang sana kung kumukurap-kurap yan or may movement. nakita ko po yung reflection. Para siyang picture lang talaga eh. Kung izozoom mo kasi ito mga kababayan ko, walang doubt na ito ay para sa akin ha. Huwag kayo maniniwala sa akin, ako na nagsasabi. Para wala tayong pag-awayan. Para sa akin, ito kasi ay paredolya. Nangyayari kasi talaga yan. May mga details dyan, katulad nito, no? Yung details na hindi naman natin ko alam yan, pero ito yung bumubuo ng buhok nitong di umano yung muka. Mukha naman talaga siya muka. Bibigyan ko kayo ng example ng paredolya. Kasi ito, nangyayari ang paredolya pagka ganyan na hindi natin malaman kung ano ba yan. Basta may makita lang tayong pattern na nag-iitsurang muka para sa atin, muka na yon. Kasi nakadesign ng utak natin na makakita ng ng familiar sa isip natin eh. Diba? Bibigyan ko kayo ng magandang example ng paredolya ha.
Tingnan nyo to. Ito yan. Noong 1976, nakita ito sa Mars. Isa itong bundok na mukhang mukha ng tao. 1976 to. Nung pagdating ng 2001, mas high resolution yung camera na dinala sa Mars, ito na itsura niya. So formation lang pala ng bundok yon na pag malabo yung camera, ganito itsura. Nakukuha nyo na ibig sabihin ng pareidolia. So kung ikukumpara natin dito sa alisin ko yung para makita nyo ng buo ha. Ayan dun sa left side, ito yung 1976 na capture nung Viking 1 orbiter. At yung sa right side, capture ng Mars Global Surveyor nung 2001. Pero same area lang sila. Pero dito sa isa mukhang mukha ng tao, 'di ba? Akala nila may sibilisasyon daw sa Mars noon. Eh yung pala ganyan lang 'yan. So meaning random formation lang na itsurahan natin na mukhang mukha. Now, kung hindi na-capture yun ng mas malinaw-linaw, hindi natin marirealize na yan ay bundok lang pala. Na random yung itsura. Nagkataon lang na naglaro yung shadow tsaka malabo yung kamerang pinangkuha. Di ba? Pareidolia ito. Now, dito naman sa KMJS, balik tayo, no? Dito sa KMJS kasi, may theory ako dito na ito'y pareidolia din lang. Sa ayaw at sa gusto nyo, kahit sukang-suka na kayo makarinig sa akin ng pareidolia, yun talaga ito. Kasi kung izozoom mo, ano lang yan, nagkataon lang na dyan, wala namang definitive talagang na masasabi mong mukha yan eh. Diba? Hindi naman definitive na meron pang isang pareidolia, yung Jesus Christ pareidolia eh. Kung makikita nyo dito sa picture, nakikita nyo si Jesus Christ dito, no? Na naka-side view. Tama? I-post nyo itong video na to, makikita nyo si Jesus Christ na naka-side view. Pero hindi Jesus Christ yan, pero hindi nyo na ma-undo na na hindi si Jesus Christ yan. Ito yung lalaki, karga-karga niya yung bata na naka-bucket hat, na nasa garden sila, ito yung nanay. Mahirap na, no? Inaaway na kayo ng utak nyo. Ganyan nagwo-work ang pareidolia. Nilalaban pa rin ang utak nyo na na si Jesus Christ to na naka-side view. Gets nyo na? Parang dito, babalik tayo sa KMJS uli. Dito sa KMJS, hindi nyo na ma-undo sa isip nyo eh. Na psychological priming na kasi kayo na makikita nyo dyan yung mukha ng matanda. Kaya yun na yung mananatili sa isip nyo. Unless makita nila in full detail yan kung ano yan. Kung mataas ang resolution ng camera niyan, feeling ko mabubuking yan kung ano yan eh. Hindi naman nila pineke yan, nagkataon yan kasi na ganyan. Titigang mabuti ang na-videohan nila na para Dito nga, nagmukhang nagmukhang skull na eh. Di ba kung makikita mo, hindi na talaga nung zoom ng maigi hindi na siya mukhang mukha eh. Parang formation na siya ng something eh. Mukhang mukha pa ba siya? Hindi na. Kumpara dun sa unang capture sa kanya, tamo ha? mukha Hanggang sa zoom na hindi na siya mukhang mukha. ng isang tao. Di ba? Pero pag yung malayo-layo siya, mukha talaga siyang matanda. Nung zoom na siya, Videohan nila na parang mukha ng isang tao. nagbabago na dahil nakukuha na yung ibang detalye. Hindi na siya mukhang matanda pa rin ba yan? Hindi na. Ito nga, nakikita ko, kabayo Nguso ng kabayo yan, di ba? Unicorn pa nga eh. Depende sa ng imagination nyo.
tao. Medyo po, payat na, tas may salamin po, tas medyo kulubot na rin po. At ang ikinataas daw ng kanilang balahibo, pamilyar ang itsura nito. Kasi kung totoong ano yan, kung totoong multo yan, di ba? Bakit nakatingin lang siya? Para ano yan, picture ng multo, estatwang multo? Video yun nakakapture eh. Sa mukha po talaga nila. Ito, kamukha nga naman ni Lola. 'Di ba? Medyo ano naman ako doon, agree naman ako doon. Kamukha niya naman talaga. Pero pare Dolya ito eh. I'm so sorry. Now, kung maniniwala kayo na multo 'yan, go ahead. Suportado ko kayo. Lola. Itsura talaga niya. Yung sa mata niya, yung lapad ng mukha niya. Ang matandang tinutukoy ng mag-ina ang kanilang Lola Gloria na 9 na buwan nang patay. 79. Tagal ng diabetes niya. Kaupo siya nung mamatay. Nay, kain na po tayo, Nay. Nakamulat siya. Nay! Nay! Ginaganyan ko, ayaw niyang pumikit. Kain na tayo. Kinilabutan nga ako. Kasi sabi ko, bakit kaya ang nanay ko? Kwento ni Divina, nung nabubuhay pa raw ang kanyang ina, hilig na raw talaga nitong manalamin sa Pinakikita niya yung buo niyang katawan. Nagkaroon na ng ano tawag doon, confirmation bias para magkaroon ng reason yung pagbumulto. Ano po yun, ma'am? Parang narito sila. sa gitna ng aming panayam kay Divina. Parang lumamig, tapos nag-ano ng balahibo ko. Okay. Confirmation bias. Sa pakiramdam ko, parang narito. Ito, no, sinasabi nila, katulad kagabi, may nakausap ako sa comment section kagabi, skeptic ka pala, bakit ka natatakot? Or debunker ka, bakit ka natatakot? Hindi naman porkit nagde-debunk ako, ay hindi ko na kailangan matakot. 'Di ba? Maraming factor ang pwedeng pwedeng katakutan eh. 'Di ba? Pwedeng imagination mo. Bakit ako alam ko naman peke yung sa sinihan natatakot ako. 'Di ba? Iba rin kasi ang imagination mo. Mag-produce. Tsaka hindi porkit skeptic ako, non-believer na ako. Ang sabi dito, a skeptic is a person who doesn't believe something is true unless they see evidence. Hindi naman porkit skeptic ako sa isang bagay, hindi na ako naniniwala. Bigyan mo lang ako ng compelling na evidence. 'Di ba? Kung sasabihin mo sa akin, kwento mo lang na ikaw ay nakakita ng white lady diyan, skeptic ako doon. Lalo na kung kilalang sinungaling ka. Pero it doesn't mean na hindi na ako naniniwala na may multo. 'Di ba? Skeptic lang ako doon sa sinabi mo. Yun sana naiintindihan nyo. Proceed tayo. 'Di ba? Proceed tayo dito sa video ng KMJS. Ngunit hindi pa pala yun ang unang beses na may na-videohan silang kakatwa sa kanilang bahay. Ang susunod na makikita niyong video, kuha naman ni Jackie nito lang Pebrero. May mapapansin kaya kayo ritong kakaiba? Talasan ang inyong mga mata. Papadala ako sa kanya. Tapos, binidyoan ko tsaka sesend ko sa papa niya. Pagka nagkalikot ako ng cellphone, ako lang napansin yung sa may salamin, parang may umay-umay. Dito na raw parang binuhusan ng malamig na tubig si Jackie. Ang di manumukha kasing nahagip sa salamin. Yung anak kong nawala. Ang 10 taong gulang niyang anak na si Tenten na nalunod nito lang 2023. Parang hindi... Dapat kasi pagka nagsuswimming mga bata inaalagaan. Sayang no? Pagka pupunta kayo sa mga outing, sa mga swimming, mga bata talaga yung nyo Ang priority nyo dapat dun Hanggat maaari, kung gusto ng mga bata na yan na mag-swimming, sumama kayo. Huwag nyong hahayaan na lalo na mga ganun kaliliit.
Kung yung mga adult nga nalulunod pa, paano pa yung mga maliliit na ganun? Huwag kayong tiwala masyado. Pag magsuswimming, samahan nyo. Siya aksidenteng nalunod. Parang may kasi full plate. Bago pa raw makuhanan ni Jackie ang imahe sa salamin, makailang beses pa raw niyang napanaginipan si Tenten. Nakatitig lang. Ako nga hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin ng tatay ko eh. Pero hindi ko naman sinasabi minumulto ako ng tatay ko. 'Di ba? Pero alam nyo, pag napapanaginipan ko yung tatay ko, natatakot pa rin ako. Takot ako sa tatay ko eh. Medyo ano yun eh, parang terror yung tatay ko eh. Takot pa rin ako sa tatay ko pagka kahit sa panaginip na i-encounter ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, baka may gusto siya talagang sabihin sa akin. Tama kaya ang kutob ng mag-anak na ang salamin sa kanilang lumang aparador, lagusan ng mga espiritong hindi pa rin nakakatawid sa kabilang buhay? Ayaw pa niya mamatay. Sabi mo, baka meron siyang hindi nasabi, hindi siya matahimik. Sa tingin ko rin, kaya siya na kasi may hindi magandang ginawa sa kanya. Para bigyang linaw Hindi kasi may anong tawag dito? Meron ng sa isip nila na anong tawag dito? Hindi ko mailabas sa bibig ko eh. Meron na sila sa isip nila na dahilan. Yun na yung paniniwala, katulad doon sinasabi niya doon sa bata. May foul play na, yun na yung panghahawakan nila. ng pamilya. Nitong Biyernes, binisita sila ng paranormal investigator na si Mary Cuevas. Dito to, bago to ah. Ito yung nakwento sa akin ni Sir Ed kagabi. Na tinanggihan niya kasi alam niyang paredolya yung na-capture. Hindi siya totoo. Nakatayo siya dito. Marami yung kayong tanong, parang bigat. Yung bata kasi, bigat. May tumira dito, babae. Hindi ko kayo tinatakot. Nasalba siya ng pinto. Yung bata, meron daw siya request na hindi mo binigay. Ang mga Hindi pa sinabi kung ano yung ni-request na yon. Bakit hindi matahimik na kaluluwa, sinubukan niyang kausapin. Andiyan na siya sa may pinto. Salamin ng lumang aparador sa Morong Rizal, di umano lagusan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Ang mga espiritu na nanggagambala sa pamilya ni Divina, 2 beses Forward natin, na videohan na parang nahahawig daw sa mga kamag-anak nilang yumauna. Kesa doon sa pattern ng mata na nandun sa kanan. Mata nung na nasa kaliwa, mas dark kesa doon sa pattern ng mata na nandun sa kanan. Kung zoom in ko na, hindi na siya mata eh. Reflection siya ng object kung ano yung nandun sa... Same kami ng ng iniisip, di ba? The more kasi na pag zoom on, nagkakaroon na ng detalye eh. Hindi na siya yung na-form. Katulad nung sa Mars, di ba? Pag blurry yung picture, kala mo mukha ng tao. Until such time na luminaw yung picture, malalaman mong hindi pala yun. Na kapatid ko po talaga. These are raw videos, so hindi siya edited. Yung mata nung Kung edited, hindi naman siya edited talaga. kaliwa, mas dark kesa doon sa pattern ng mata na nandun sa kanan. Kung zoom in ko na, hindi na siya mata eh. Reflection siya ng object kung ano yung nandun sa tapat. Yung utak natin, naghahanap ng patterns na Paredolya! na meron muka. Pero ang pamilya ni Divina, buo ang loob. Matigas ang ulo pa rin ng mga yan. Kahit in-explain mo na, ganyan katitigas ang ulo ng mga Pinoy. Kaluluwa ito ng mga yumao nilang kaanak. Baka meron siyang hindi nasabi, hindi siya matahimik. Gusto naming malaman kung may gusto ba silang sabihin din sa amin. Para imbestigahan ang mga kakatuwang pangyayari sa tahanan ng pamilya ni Divina, nitong Biyernes, sinadya sila ng paranormal investigator na si Mary Cuevas. Lakad tayo. Sige, diretso lang. Nanay niyo po ba yung namatay? Kayo po yung anak?
Okay, nakatayo siya dito. Cold reading. Lugar. Kayo po ba yung anak? May tumira dito, babae. Malamang nanay. Alam mo na nga the first time na pumasok siya, alam niya na nanay. 'Di ba? Kaya masasabi niya may tumirang babae. May tumira dito, babae. Portal niya, lagusan niya. Hindi ko kayo tinatakot. Nasalba siya ng pinto. Yung bata, meron daw siya request na hindi mo binigay. Oo, yun yung medyo dinadala-dala pa niya ngayon. Isa yun sa mga Uy, attachments. nag-match siya, no? Sapatos. Actually, hindi naman sinabi sapatos Sinabi lang may request na hindi mo binigay. Normal sa mga bata yon. Totoo naman, di ba? Sinong may anak dito hindi nagpabili ng gusto? Niya. Sinubukan ni Mary na kausapin ng di umano mga kaluluwa ni na Gloria at Tenten. Actually, ngayon po, nandyan po siya sa tabi ninyo. Ba't daw po kayo nagpapakita? May tampuhan kayo bago siya nawala. Kamukha niyo raw kasi yung father niya. Galit kasi siya sa tatay ko, kaya sila nagkahiwalay. Hindi, ang sabi niya, may tampuhan daw kayong dalawa. Sa tatay pala galit Normal na yun, yung tampuhan na yun. Di mawawala yun. Lagi niya sinasabi sa akin nung bata pa ako, kamukha ka na amang mo impacto. Hindi mo kasalanan, yun. Naakap ka niya. Pero patawad nga daw po Sinasabi kung lang naiparamdam niya sa yung ganun. Patubarin niyo ko nanay at nasusumbatan ko kay dati. Pinapapatawad ko na rin kayo nanay kasi siguro yung dala rin ng galit niya sa tatay ko. Andiyan na siya sa may pinto. Biniling po niyang sapatos nung bago magpasko. Pinabibili niya po sa Cold reading! Cold reading! Nagalit siya sa akin kasi iba po yung binili ko. Cold reading! Hindi daw. Napagtripan po ba siya kung kaya siya nalunod? Bully. Nabubuli siya, pero Ay! Tinanong niya na, may idea na siya, no? Na nabubuli. Kasi nga, base doon sa kwento ni nanay, pinagtripan po ba siya? Pag tinatanong ng nanay yon, feeling, nakakakuha ka na ng clue doon kung ano yung pinaghihinalaan nila ang pinapahiwatig niya ngayon, wag na nating sariwain yun nangyari. Magagalit lang daw lahat. Gusto natin Sa bata, masasabi ng bata yon. Huwag sariwain ang lahat. ipahiwatig sa kanya yung saya, yung lugar kung nasan siya ngayon. Oo, masaya palagi yun, pero hindi siya makakatawid. So, kailangan natin siyang patawirin. Malambal ko po nila. Salamat din daw sa'yo, ate. Mahal na mahal ka niya. Nasasabi ko rin ako yan sa apo ko. Pag naaalaala ko yan kasi napapaloal. Mahal ko yung apo ko. Sabi ko, magpakita kami kaya sa panaginip. Gusto kitang mayakap, gusto kitang makausap. Hayak tuloy ako. Mag-o-offer na po tayo ng prayer para sa kanya, para po makatawid po siya. Okay na po. Okay na siya. Parang nagkaroon ng sagot yung mga katanungan namin. Panatag na loob. Ano yung sinagot sa inyo? Cold reading? Nilagyan na ng harang, so wala na talagang makakatawid doon. Pero matapos ang lahat ng pangyayaring ito, ang tanong, ano ang balak ngayon ng pamilya sa luma nilang aparador? Nagkasundo na po sila na hindi na po i-dispose. Nadasalan naman po. Highly probable na itong family ay nakaka-experience ng pareidolia. Ito yung Paradolya! Aawayin nyo pa ako? Hindi lang ako nagsasabi, pati yung
yung director kanina, di ba? Probable na itong family ay nakaka-experience ng pareidolia. Ito yung paraan ng family para to give that memory sa loved one nila na who passed away. Ito yung process ng grieving nila. Ang mga kaluluwa, wala na itong katawan. Kaya yung sinasabi na nakita, may forma, may mukha, taliwas ito sa ating paniniwala. Sapagkat namimiss natin sila, gawa-gawa yun ang isip natin. Nay, wag muna kaming alalahanin at kami nasa maayos na. 10-10, kung saan ka man naroroon, sana payapa, tanggap na namin. Sa bawat pagharap natin sa salamin, kung minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga masasakit na alaalang pilit nating kinakalimutan, ang mga multo ng ating nakaraan. Biro nyo ho! Okay! So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!